So, po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, another property for sale na naman po ang ipapakita ko sa inyo dito. Itong property nito ay isa po siyang residential farm lot. Meron bungalow house at meron po itong mga puno. So, ang land area po ng property nito ay 1 hektarya. So, tara, puntahan natin itong property na ito. Okay, so ayan po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So ito na po yung property na ibinibenta. Bali, kabilaan po siya, kabilaan. So ito po, meron po siyang bahay. Nasa 1 hektarya daw po yung sukat ng property na ito. So simula po dito hanggang doon po sa poste rin po na iyon. Nasa mga mga 30 meters yung frontage. Ganoon din po dito sa kabila. Simula po dito sa poste na ito. Hanggang doon din po sa tapat din po ng pader po doon. So dito sa part na daw po ito, nasa mga 2,000 square meter mahigit daw po yung sukat dito sa kabilang property na ito, pero kasama pa po ito sa property. Bali, nahati lang po siya ng barangay road. So ito daw po ay meron po daw pong mahigit 10 na puno ng mangga. Sabihin natin 10 more or less na puno ng mangga. May iba-ibang mga puno rin, may mga kawayan. Meron po ditong fish pan, 2 butas ng fish pan. Kaso nga lang walang laman na tubig, kahit isda wala po. Pero pwede nyo pong ituloy na lang yung kaya pag kayo po nakabili, pwede nyo pong i-develop na itong part na ito, maging tambayan ninyo or ayan, pahingaan. So ito po yung ibang part naman po ng property. Andito yung bahay, yung bungalow. Dito sa part na ito, nasa mga 8,000 naman daw po yung sukat niya sa part na ito. So title property itong property po na ito. So yung kanyang residential part po ay nabakuran na. May bakod na, may power line na rin po. At ang presyo ng property na to, sabi ng nakausap po namin dito, yung nakatira po dito, ay 5 million daw po. Pero negotiable pa naman daw po yung presyo, sabi po nila. So 5 million, at itong property na to ay located po dito sa bayan po ng Balungaw, lalawigan po ng Pangasinan. So sa harap ng property may gate na, ayan po. At naka po yung ibang part, naka concrete po siya, bakod. Ayan, so pasukin natin itong property na ito. So dito pa lang po sa harap, may mga puno na rin po, may langka, ayan, may mga mangga rin po, may mga saging dito. Ayan. So ito po yung bahay. Ito po yung bahay nakasama na sa bentahan. Tay, ilan po yung niya? Ilan po yung kwarto? 6 yung kwarto, ilan po yung CR? Hindi pumita. Ito lang walang kwarto nga. Bali, 6 na kwarto, tas 2 CR. Apo. So, okay lang po tayo, pasok natin yung loob ng bahay para may pakita ko po. Sige, tara po. Samahan niyo po kami. Okay, so dito po naman, mayroon pong isang puno ng mangga. Malaki yung mangga dito. Ito po yung garahe ng sakyan po nila. Dito po nila ginagara yung kotse nila, yung tricycle po nila. At pasukin po natin itong loob ng bahay para makita nyo po. And then, after natin mapasok itong loob ng bahay, titignan natin yung kanyang bukid sa likod po doon. So tara, ito po yung kanilang terrace po. Ayan, nakabubida na rin po siya. Ayan, may ilaw na, may power line, may kuryente na nakakabit na. So, ito po yung papasok sa loob ng bahay. Okay, so meron silang screen door. Ayan, at ito po yung kanilang living room, sala. Ayan. So, tanong ko lang po, yung mga gamit ba dito sa loob ng bahay kasama o kasama sa bentahan or aalisin po ninyo pag may bibili? Tatanggalin. Tatanggalin po ninyo or kasama na sa bentahan? Tatanggalin po. Okay, pero okay na po pag-usapan lang nila kung ano yung mga maiiwan sa bahay at kung ano yung mga dadalhin na lang. Yung hindi kasama sa bentahan. Okay. So dito po yung kanilang sala. Ayan, maluwang po yung sala. Ayan po. At ito po yung unang kwarto. Ito po ba? At ito, may luwang ng sala at andun yung dining area nila. Sa taas na yon. Tapos dito, may 2 kwarto dito. Ay, 3 pala. 3 yung kwarto dito. Tapos 3 din dito. Ayan. So, 6 nga po yung kwarto. Dito po yung
Sir, samahan niyo po kami. So, ang estimate ko itong ano po ng bahay, yung sukat ng bahay, ni-estimate ko lang po na sa mga 100 square meter mahigit po siguro. So, ito po yung unang kwarto po. Ayan, unang kwarto. Merong pintura. Pintura ba yun? Ito o ano to? Dinikit lang. Ayan, nakabubida. Ayan po. Tapos, ito yung kanilang kama. Ito yung CR. Ayan po, maluwang yung CR nila. Meron na rin pong shower. Ayan po. And then, tignan natin yung ibang part. Ito naman po yung kanilang breaker. Okay. So, ang dami nilang ano dito, palamuti. Mga design. Ayan. So, ito po yung pangalawang kwarto na titignan natin. Bale, meron siyang hagdan. Yan. 4 na o 5 1, 2, 3, 4. 4 pala na steps. So, ito po yung pangalawang kwarto na ipapakita ko sa inyo. Ayan po. Pangalawang kwarto. Iba naman yung kulay dito. Kanina doon sa unang kwarto, color green yata yun eh. Tapos dito naman blue. Ayan. Tapos, may CR dito. Ayan, may CR po dito. Ayan. So, ang ginawa pala nila, yung pangatlong kwarto, andin dyan yung pangatlong kwarto. Pinagitna nila yung CR. Pinagitna nila. Ayan, may shower na rin po. Ayan, tapos ito po. Yung pangatlong kwarto. Naghati talaga yung pangatlong kwarto, no? Naghati sila sa CR. Nasa gitna yung CR. At dito naman po yung pintura ng kanyang pader. Ito pink tsaka black. Ayan, tapos yung bubi na nakaano po ng color black. Tapos yung pintuan po kahoy. Ayan. So ito naman po yung dining area po ito, no? Ito po yung dining area po nila. Ayan, hindi po yung table, mga puan, yung mga ref, andito. Tapos, ito naman po yung kanilang kitchen area. Ayan po, andito yung ref, lutuan nila, lababo, hanging cabinet. Ayan, tapos, ito po yung lababo, ito yung sila naguhugas. At ito naman po yung side ng bahay. Ayan po, pagpukas ninyo, ayan, mga bukid po yung nakikita nyo. Ayan, bukirin. Tsaka mayroong may bahay doon. Tapos, ayan po, yung side ng bahay. May kubo doon. Ewan ko lang po kung ano po yung kubo doon. Okay, so, punta natin yung ibang kwarto. Ayan, so, ito naman po yung ibang kwarto. Ito yung pang-4, pang-5, pang-6 na kwarto. So, ito sir, kwarto rin to sir. Ito, kwarto rin. Apo. Yan. Ito yung pang-4 na kwarto. So, ginawang ginawang bodega muna. Ayan, tapos yung kanyang bintana tawag dyan. Kalimutan ko yung tawag sa bintana na yan. Okay, so, color blue din po yung niya, yung pintura nung pader. Tapos ito po yung pang-5 kwarto. Yan, color green naman yung kanyang pintura. Iba-iba yung yung kulay. Andito yung mga cabinet nila. Ginawa na rin pong stock room na rin. May mga gamit sila dito. Tapos ano to, CR po ito? Yeah. Bali tatlo po lang yung CR. Bali tatlo pala yung CR po. Tatlo yung CR. Kasi may CR doon sa isang kwarto eh. Tapos ito. So, tatlo pala yung CR niya. Nung Chris, tatlo yung CR. Tapos, ito naman po yung nakalak. Wala yung dami. Ito pa yung pang-6 po. Nakalak po. Yung, nakasarado po. Kaya, susunod nyo na po tignan. So, ito naman po ay, ito po yung kanilang likod ng bahay. Makita nyo po dito. Ayan. So, ito po yung likod ng bahay. May terrace din po sila dito. Ito po yung terrace po nila. Ayan, nakabubida rin po siya. Ayan, kailangan po isa-ayos mayroon doon. Tapos, yun po yung dirty kitchen po ninyo. Ayan, dirty kitchen po nila yun. So, punta natin itong ibang part ng property na ito. Okay po, so puntahan natin yung ibang part. Ito po, pupunta tayo sa likod ng bahay. Ito po yung side ng bahay din po.
Ayan, tawag yan, steel window ba yung tawag dyan sa bintana na yan. Tapos may puno ng mangga dito. Ayan po, tapos may naputol, may natumba na mangga. Kaya ang ginawa nila, kinahoy na lang nila. So ito po yung terrace po sa bandang likod ng property. Ayan po. At ando po yung kanilang dirty kitchen sa part na yon. Tapos maluwang pa dito sa likod ng bahay. Marami pa kayong pwedeng gawin. Ayan, may santol. Ano yun? Ayan po, mayroon po silang santol po dito. May bunga na. May Indian mango din. Dalawa yung puno ng santol. Kaya. So diretso pa daw po ito. Andun daw sa may akasya po doon. Tapos yung may mga kasama po. Ayan. So may mga puno ng saging dito. Try po natin puntahan doon sa bandang likod kung kaya natin puntahan. Kung hindi po nakalak yung gate. Kung nakalak yung gate, hindi tayo makakalabas. Doon papunta roon sa banda roon. Yun nga lang talaga. Nakalak nga lang talaga. Ayun maliit. So punta natin po ito. Ayan, bukas yung maliit na gate. Ayan, sa side. Yan po, may papagawa ng bahay dito pero hindi na po sa ng property po yan. May mga subdivided lot dito na binibenta. At ito naman po, sa akin po mayroon silang tanim na palay dito sa part na ito. Kaso nga lang po ay ilan pa lang yung natamnan nila. Ilan pa lang. So andun po yung iba-ibang mga puno o andun yung ibang mga puno ng mangga sa part na iyan. So sayang wala tayong drone video po ngayon dahil si Boss Jason po ay meron pong inasikaso po ngayon sa araw na to. Kaya kami lang po muna lumabas. Okay. So ayan, ibang part ng property. Andun po yung residential po niya. Andun yung bahay. Nakaalong cemented road po siya. Maganda yung property po na ito. May bahay ka na, may farm ka pa. Ayan, tapos yung kanyang residential maluwang. Marami ka pa pwedeng gawin dito sa property po na ito. Ayan. So dito po may mountain view po kayo dito. Kaso nga lang natatakpan po ng ulap. Ayan po. So maganda, may makabahayan na rin po. Hindi po nakakatakot dito sa area. Kaya sa mga naghanap po dyan ng itong property, baka ito na po yung nahanap nyo. At may mga rin po, may mga dun sa part, may mga may mga ang tawag dito, merong bakod pero kailangan isaayos po. So hindi ko na pumapuntahan yung ibang part, medyo malayo-layo po pag nilakad natin to. Ayan. So andun po yung ibang mga mangga po niya sa part na yun. Okay. Tapos meron pa naman tatanan pa doon. Kaya sa mga naghahanap po ng ganitong property, may bahay, may farm, baka ito na po hinahanap nyo. Tignan nyo po kung gaano kaganda, tahimik. At dahil po dito, malapit lang po sa town proper ng Balongaw. Siguro na sa mga lang po, mga 10 minutes driving lang o baka wala pa po. At sa Tiplex, Rosales, Pinasisixes, sa mga lang, mga 15 minutes driving o baka wala pa po. Estimate lang naman po yun. Ayan. Sa mga nagkaroon ng ganitong property, okay, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. At kung gusto pwede negotiate yung presyo, yung mismong seller na po yung kakausapin natin dito sa property nito. Ayan, so hanggang dito po muna. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe, pakihit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property. At ganoon din po sa aking Facebook account, paki-follow nyo po ako para ma-update din po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po na ito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.